Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulwagan Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ika-15 sa buwan ng Hulyo taong 2026 at sa ulo ng ating mga balita. Panukalang amyenda sa Rice Tarification Law ay sinusulong upang patatagin ang presyo ng palay at bigas. DepEd, nagpaalala na mahigpit na pagsunod sa patakaran sa ligtas at responsableng paggamit ng gadget sa mga paaralan. At MCC o Mindoro Consumers Coalition nanawagan ng investigasyon sa mataas na singil ng kuryente ng Ormeco. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye na ating mga balita, formal nang binuksan ang ika-12 Kalakalapan Trade Fair sa pangunguna ng City Trade and Industry Department o CTID bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng pamahalaan ng lungsod sa paglago ng lokal na kalakalan at pagpapalakas ng mga micro, small at medium enterprises sa lungsod ng Calapan. Uno ng aming tanggapan. Formal na binuksan ay ika-12 Kalakalapan Trade Fair sa pangunguna ng City Trade and Industry Department o CTID bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng pamahalaan ng lungsod sa paglago ng lokal na kalakalan at pagpapalakas ng mga micro, small at medium enterprises sa lungsod ng Calapan. Pinangunahan ni John Lenes, Officer in Charge ng CTID, ang pagbubukas ng trade fair na naglalayong itampok ang husay, pagkamalikhain at kalidad ng mga produktong likha ng mga lokal na negosyante. Gayon din ang pagbibigay ng mas maraming oportunidad upang mapalawak ang kanilang merkado at mapalago ang kanilang kabuhayan. Nakiisa rin sa makabuluhang programa si Department of Trade and Industry Mimaropa Regional Director Amormio Joey CJS Benter na nagpahayag ng patuloy na suporta ng ahensya sa mga programang nagpapalakas sa sektor ng kalakalan at industriya sa rehiyon. Naisakatuparan na Natural Trade Fair sa suporta ng pamahalaan lungsod ng Calapan sa pamumuno ni City Mayor Doy Ciliachon, katuwang si Vice Mayor Bing Ignacio, bilang bahagi ng mga inisyatiba naglalayong isulong ang lokal na ekonomiya at lumikha ng mas maraming pagkakataon para sa mga negosyante ng lungsod. Higit pa sa isang pamilihan ng mga produkto, nagsisilbing mahalagang plataporma ang Kalakalapan Trade Fair upang maipakilala ng mga kalapenyong negosyante ang kanilang mga produkto sa mas malawak na merkado, makabuo ng bagong ugnayan sa mga mamimili at mga katuwang na negosyo, at mapalakas ang kanilang kakayahang makipagkumpetensya sa industriya. Ayon sa pamahalaang lungsod, ang patuloy na pagsasagawa ng Kalakalapan Trade Fair ay patunay na kanilang pangako sa pagpapaunlad ng kultura ng pagnenegosyo at paglikha ng isang matatag, masigla at inklusibong lokal na ekonomiya para sa mga mamamayan ng lungsod ng Calapan. Given her in charge, City Trade and Muling iginiit ng Department of Education o DepEd na mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na patakaran hinggil sa ligtas at responsableng paggamit ng internet at mga electronic device sa lahat ng publiko at pribadong paaralan sa bansa. Muli binigyang halaga ng Department of Education ang mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na patakaran hinggil sa ligtas at responsableng paggamit ng internet at mga electric device sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa bansa. Sa Memorandum Number DM-OUOPS-2026-1660 na may petsang June 30, 2026, inatasan ng DepEd ang lahat ng Regional Directors, Schools Division Superintendents, school heads at iba pang kinauukulan na tiyakin na mahigpit ng pagsunod at malawakang pagpapalaganap ng mga polisiya kaugnay ng tamang paggamit ng internet at mga kaugnay na kagamitan. Batay sa memorandum, alinsunod ito sa layunin ng DepEd na mapangalagaan ang kapakanan, kaligtasan, seguridad at proteksyon ng mga mag-aaral at kawani ng kagawaran.
Binigyan din ng DepEd ang pagpapatupad ng DepEd Order No. 6 S-2026 o ang Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment na nagbabawal sa paggamit ng mga portable electric device ng mga mag-aaral at maging ng mga guro at kawani habang isinasagawa ang oras ng pagtuturo. Kabilang sa mga ipinagbabawal ang paggamit ng social media, online games, paggawa ng digital content at vlogging sa loob ng klase. Gayunpaman, pinapayagan ang paggamit ng mga naturang kagamitan sa mga pagkakataong may kaugnayan sa pagkatuto, gaya ng pag-access sa mga educational platform, digital learning resources at autorisadong online collaborative activities. Gayon din sa mga sitwasyong pang-emergency tulad ng kalamidad, medikal na insidente at iba pang usaping may kinalaman sa kaligtasan. Iginiit ng DepEd ang kalagahan ng whole of society approach sa paggabay sa mga mag-aral. Hinihikayat nito ang aktibong pakikilahok ng mga magulang, lokal na pamahalaan, Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies, mga ahensya ng pamahalaan, non-government organizations, civil society organizations at iba pang sektor upang mahubog ang responsibilidad at malasakit ng mga kabataan, maging sa loob at labas ng paaralan. Bilang bahagi ng direktiba, inatasan ang lahat ng field offices at mga paaralan na paigtingin ang kampanya sa ligtas at responsableng paggamit ng internet at mga kaugnay na electric device upang higit na mapalawak ang kamalayan ng mga mag-aaral, magulang at iba pang stakeholder hinggil sa tamang paggamit ng teknolohiya. Antabayan na iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nanawagan ang investigasyon sa mataas na singil sa kuryente ng Ormeco at ilang pang usapin kaugnay sa serbisyo ng grupong Mindoro Consumers Coalition o MCC. Puntos pa rin ng grupo magkaroon ng transparency sa pagpili ng IPP, maging kabahagi ang mga miyembro consumer sa pagdesisyon at isulong ang tunay na diwa ng kooperatiba. Ito ang mga huling salita na binitawan ng Mindoro Consumers Coalition o MCC sa ikinasan nilang press conference na karang ika-11 ng Hulyo sa lungsod ng Calapan. Ang MCC o Mindoro Consumers Coalition ay binubuo ng iba't ibang organisasyon na nagkaisa na tumayo at magpahayag ng kanilang pangamba sa sitwasyon ng supply at serbisyo ng kuryente sa lalawigan. Humarap sa naturang press conference na MCC President Engineer Leo Cinco, Derwin Evangelista, Presidente ng Philippine Chamber of Commerce Calapan City Chapter, Dennis Alcancia, resort owner at si Ramil Tolentino, isang restaurant owner. Dumalo rin
Dinggin sa pagpupulong ang kinatawan ng Sagip Mindoro Coalition, Carlo Alcoba at ilang pang kinatawan ng iba't ibang organisasyon. Bawat isa ay nagpahayag na kanilang karaingan sa kung paano naapektuhan ang kanilang araw-araw na pamumuhay at kabuhayan sa mga brownout at mataas sa singil ng kuryente. Sa inilabas na pahayag ng MCC, sinabi nitong ang pagtaas ng singil sa kuryente ay nagdudulot ng mabigat na pasanin sa mga kabahayan sa Oriental Mindoro, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin. Panawagan ng PCC ay Calapan ay hindi lamang para sa mababang singil na kuryente. Ang aming panawagan ay para sa isang sistema ng enerhiya na maaasahan, makatarungan, transparent, at tunay na nagsisilbi sa kapakanan ng mamamayan at sa paglago ng ekonomiya ng Oriental Mindoro. Aking stand sa ngayon ay suportahan ang Mindoro Consumers Coalition upang nang sa gayon ay mapababa naman ang sigil ng ating kuryente at magkaroon ng accountability ang dapat magkaroon. Sa akin ay napakalaking pahirap ito sa ating mga consumers. Kaya ang mga karamihan ng mga turista hindi na pumupunta dito. Baka hanggang Batangas area na lang, Laguna, mga ganyan. Kaya lumi na rin ng malaki ang tourism industry dito. Po sa atin, masabi natin almost 80% or 70% ng ating mga hanel, ng mga negosyante, ay kalimitan po dyan ay mga maliliit. So talaga pong sila ang talagang directly affected at umaaray na, sobrang aray na. Ayon sa koalisyon, ang pagtaas ng presyo ng kuryente ay bunsod umano ng pagkawala ng subsidiya mula sa Universal Charge for Missionary Electrification o UCME. Isang pondong nagkakalaga ng tinatayang 30 bilyong piso kada taon na pinapangasawaan ng National Power Corporation sa pamamagitan ng Strategic Power Utility Group o SPAG. Ang nasabing subsidiya ay inilalaan para sa mga isla at lalawigang hindi pa konektado sa pangunahing Luzon grid, kabilang ang Mindoro, Romblon at Palawan, alinsunod sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA of 2001. Ipinaliwanag pa ng MCC na inaasang maibabalik ang subsidiya sa sandaling makumpleto ng Ormeco ang kinakailanang Competitive Selection Process o CSP para sa pagkuha ng mga bagong power supplier na pinahihintulutan ng Energy Regulatory Commission o ERC noong 2021. Batay sa pahayag ng koalisyon, ang unang bidding noong 2022 para sa 41 megawatts sa supply ng kuryente ay kalaunang pinawalang bisa ng National Electrification Administration. Noong 2024, muling nagsagawa ng bidding para sa 57 megawatts sa supply kung saan 7 independent power producers ang kwalipikado at naglabas ang NEA ng Notice of Award noong Enero 2025. Gayon pa man, ayon sa MCC, 2 lamang sa 7 napiling supplier ang nakapagsimula ng operasyon habang ang natitirang 5 ay hindi pa umano nakatutugon sa mga kinakailangang pinansyal at teknikal. Dahil dito nanatiling suspindido ang UCME subsidy hanggang sa ganap na maisakatuparan ang mga balidong kasunduan sa supply ng kuryente, dahilan upang ang buong halaga ng power generation ay direktang maipasa sa mga consumer. Matapos ang mga pahayag at paliwanag, nilinaw ng MCC ang kanilang panawagan. Una, ang agarang imbestigahan ang nararapat na ehensya o ng Kongreso ang isinagawang competitive selection process. Ikalawa, ibalik ang subsidiyang nasyonal sa kuryente habang nagkakaroon ng investigasyon. Ikatlo, magkaroon ng transparency sa pagpili ng IPP at maging kabahagi ang mga member consumers sa pagdesisyon at huli ay ang isulong ang tunay na diwa ng kooperatiba. Samantala, sa kaugnay na balita, bukas rin ang Mindoro Consumers Coalition na humarap sa mga sanggunian at iba pang institusyon upang ihayag ang kanilang karaingan. Kamakailan na nila ay nakaharap na nila ang mga miyembro ng Liga ng mga Barangay sa lungsod ng Calapan kung saan ay nakiisa sa kanilang karaingan at nagpahayag ng suporta
sa grupo. Sa ginanap pa ring press conference ng Mindoro Consumers Coalition, ibinahagi rin sa mga dumalo ang isinumite ni Engineer Roberto Davalos sa Korte Suprema na petition for certiorari and prohibition with urgent prayer for temporary restraining order, motion for special raffle, writ of mandamus, declaratory relief, and preliminary mandatory injunction. Ayon sa MCC, naniniwala sila sa mga puntos na inihain ni Engineer Davalos na may pananagutan di lamang ang Ormeco maging ang ilang pang konsernadong ahensya. Bukas rin ang coalition na humarap sa mga sanggunian at iba pang institusyon upang ihayag ang kanilang karaingan. Kamakailan nila ay nakaharap na nila ang mga miyembro ng Liga ng mga Barangay sa lungsod ng Calapan kung saan ay nakiisa sa kanilang karaingan at nagpahayag ng suporta sa grupo. Binigyan din ng koalisyon na ang usapin ay hindi lamang tungkol sa tumataas sa singil sa kuryente, kundi tungkol din sa pananagutan, transparency at karapatan ng bawat Mindoreño na magkaroon ng sapat, maaasahan at abot kayang serbisyo ng kuryente. Patuloy ding nananawagan ng MCC sa Ormeco, Department of Energy, Energy Regulatory Commission at iba pang kaugnay na ahensya na agarang tugunan ang suliranin at maglatag ng malinaw at pagmatagalang solusyon upang maprotektahan ang kapakanan ng mga consumer sa lalawigan. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Isinusulong ni First District Congressman Arnon C. Panaligan sa mababang kapulungan ng Kongreso ang isang panukalang batas na naglalayong palakasin ng industriya ng bigas sa bansa. Pangalagaan ng kabuhayan ng mga magsasaka at matiyak ang sapat, ligtas, masustansya, abot kaya at matatag na supply ng bigas para sa bawat pamilyang Pilipino.
Isinusulong ni 1st District Congressman Arnon C. Panaligan sa mababang kapulungan ng Kongreso ang isang panukalang batas na naglalayong palakasin ng industriya ng bigas sa bansa, pangalagaan ng kabuhayan ng mga magsasaka at matiyak ang sapat, ligtas, masustansya, abot kaya at matatag na supply ng bigas para sa bawat pamilyang Pilipino. Tinalakay ng Committee on Agriculture ng House of Representatives ang substitute bill na pinamagatang an act strengthening the Philippine rice industry, safeguarding farmers' livelihoods, and ensuring nutritious, safe, affordable, stable rice for every Filipino family and for other purposes na naglalayong amyendahan ang Republic Act No. 11203 o ang Rice Tariffication Law. Si Congressman Panaligan, isa sa mga pangunahing may akda ng panukalang batas, sinabi na layon ng panukala na ibalik sa pamahalaan ang kapangyarihang mamagitan sa merkado ng palay at bigas upang mapanatili ang matatag na farm gate price ng palay at makontrol ang presyo ng bigas sa pamilihan. Ayon sa kanya, inalis ng Rice Tariffication Law ang kapangyarihan ng Estado na makialam sa merkado. Dahilan upang maging limitado ang kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa pagbagsak ng presyo ng palay o sa labis na pagtaas ng presyo ng bigas. Sa ilalim ng panukalang batas, maaaring kumilos ang pamahalaan kapag bumaba ng husto ang farm gate price ng palay upang maprotektahan ang kita ng mga magsasaka. Gayon din magkaroon ito ng kapangyarihang mamagitan kung mabilis at labis ang pagtataas ng presyo ng bigas upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga mamimili. Binigyan din ng mambabatas na hindi nararapat ipaubaya lamang sa mga pribadong sektor ang pagdidikta sa presyo ng palay at bigas dahil ang bigas ay pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Aniya bagamat mahalaga ang papel ng pribadong sektor sa kalakalan, tungkulin pa rin ang pamahalaan na tiyakin ang balanse sa pagitan ng kapakanan ng mga magsasaka at ng mga mamimili. Idinagdag pa niya na mahalagang interbensyon ng pamahalaan sa kalakalan ng palay at bigas upang mapatatag ang presyo, matiyak ang sapat na supply at mabigyan ng makatarungang kita ang mga magsasaka at mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas para sa publiko. Umaasa ang mga nagsusulong ng nasabing panukala na agad itong maaprubahan ng Senado at Kamara at maisama sa mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon upang mapalakas ang seguridad sa pagkain at maprotektahan ang sektor ng agrikultura sa bansa. Meron tayong ganitong panukala to review the Rice Tariffication Law. Ito yung second amendment actually. Meron pang 2024 I believe, no? Yung amendment which may be inadequate. Kaya nga meron tayong another amendment which I believe is better crafted and it could address yung problema. Kaya salamat din sa DA at they are pushing it. No? Naniniwala ako na yung hindi natin dapat ipaubaya sa market yung operation ng isang very strategic commodity. Rice, pagkain, the staple food of our people. No? Maybe yung ibang mga bagay, ibang commodities, we can leave that sa free market. Pero yung isang strategic commodity such as rice, pagkain, we should not leave that to the vagaries of the market and to the whims of profit-driven private sector. No? Kasi yung private sector, na sinabi ng NEDA or DepDev, kanilang in-encourage, siyempre, ang concern niya, hindi pa kainin ang mga mahihirap. Ang concern niya, siyempre, is profit. So, dapat talaga, ay meron tayong may kapangyarihan ng Estado. The state should have the power to intervene, to play in the palay and rice industry. Sa Batana, alamin natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilihan lungsod ng Calapan. Narito po ang ating Palengke Watch.
Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin namin Facebook page, Newsline, Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline Staffing Group para sa araw na ito. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Trick Biray na nag-iwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.